Magandang araw po, magandang gabi po sa inyo mga kaibigan. So ngayon po ay araw ng Biyernes, November 15, 2024. So may nagpadala po sa atin ngayon ng panel gauge. So ito po ay panel gauge ng Innova. So shoutout po kay Boss Edwin G. Escopite. So from Batang, Irosin, Sorsogon. So maraming salamat po mga taga Sorsogon. So marami na po tayong mga customer dyan. So maraming salamat po sa inyong tiwala. So ito po ay panel gauge ng Innova. So ito po siya. So actually binuksan ko na po siya. No? Tinanggal ko na po yung mga plastic kasi para at least medyo less time. Hindi masyadong kumain ng malaking oras. So ito po ay panel gauge ng Innova na ang issue po niya ay nagbi-blink po yung T-belt. So kapag nag-blink po yung T-belt indicator, hindi na po umaangat yung mga needle, tapos wala na ring odometer. So in short, blackout na po siya. Ngayon, gagana lang po siya kapag medyo, alam nyo na, pinainit ng matagal yung sasakyan or mandar na ng matagal yung sasakyan, saka lang po siya gagana. Pero kapag yung during cold start, lalo na po ngayon, yung tagbagyo at malamig, hirap po siyang magbukas. No? So ayan, okay. So ngayon, inspectionin po natin. So ayan, okay. So ito naman po yung nabanggit ng customer natin. No? So meron pong crack yung kanyang itong front cover ng gauge. So meron naman pong nabibili nito sa kasa. So hindi ko alam kung 900 or 1/4. So pwede po kayo makabili nito at mapalitan. Okay, so ayan. Ito po ay re-repair natin plus papalitan po natin ng ice blue yung kanyang ilaw. So ayan po. Tanggalin na po natin. No? Pag may mga ganitong crack, medyo ingat lang po sa pagbabaklas kasi medyo brittle na po yung yung kanyang gauge. So ayan. Okay. So ayan po. Ayan, may crack na po siya. Okay. Pero minimal lang naman po yan, hindi naman po umabot sa Okay, tanggalin natin ito secondary cover. Okay. Tapos yan, okay. So, tinanggal na po natin itong secondary cover, no? Tapos itong mga needle, pag tatanggalin niyo po siya, make sure lagyan niyo po ng palatandaan, no? Para at least pag binalik niyo, dun po kung saan niyo po nilagyan ng guhit, kahit na lang, yung lapis lang. Yung pinakadulo ng needle. Since ito naman po medyo kabisado ko na po, kaya hindi ko na po nilalagyan. Okay. So, ayan. Tanggalin natin. Okay. Lagyan mo natin dyan. Ayan. Okay, then ito. May dalawang lang naman ito. Dalawang screw lang ito sa likod. Then the rest, puro na po siya. Puro clip na po siya. Ayan, okay. Okay. Ayan. Basta sipatin nyo lang po ito, no? Ayan, okay. Tignan natin yan. Ayan, okay. Ito, clip lang yan. Pero ingatan nyo po, baka naman mabali yung board ninyo. Ang mahal po nitong mismong board nito. Nasa 20k po yung isa niyan. Okay, so ayan. So ayan, i-repair po muna natin siya. Okay, papalitan natin ng LED, tapos papakita ko po sa inyo mamaya. Ayan, okay na po ito mga kaibigan. Ayan, napalitan na natin ng ilaw. So tingnan natin kung gaano siyang kaliwanag. Yun, liwanag na oh. Okay, so yan bukas yan, ikakabit natin sa unit na. Okay na yung mga ilaw natin. Ayan, okay na po mga kaibigan, no? Na-test na po natin yung ilaw. So maganda na po siya. Ice blue po yung nilagay natin dahil yun po yung request ng ating customer. So ito po, napalitan na po natin yung lahat ng pyesa. Ito po yung pyesa na ating pinalit. So lahat po yan, isang set na po siya. Tapos ikabit na lang po natin dito, no? So bago po nyo siya ikabit, make sure na linisin nyo muna po yung loob.
Kasi marami pong anig-anig yan dun eh. Brushin ko muna siya. Para sigurado malinis. Ayan. Okay. Ayan. Good. Tapos kabit na po natin to. So again, na-clip lang po ito, no? Ayan. Tapos itong LCD, ingat lang po dito, medyo ano to, magbabasagin to. Kaya nabibili pa na, wala pa naman po nabibili ng ganyan. No? Okay. Tapos ilagay na po natin siya dito. Ayan. Okidoki. Tapos yung screw. Ayan. Dalawa lang naman ang screw nito sa likod. No? Ayan. So nailagay na po natin lahat. Tapos screw na lang siya. Tapos finish na. Tapos ito. Inisin niyo po ito, no? Ayan. Kasi bihira naman itong tatanggal o tinatanggal. Kaya pagka po naggawa kayo, linisin niyo na rin po. Ayan. Okay. Tapos ito, ilagay po natin. Again, yun kung saan po siya nakatapat, doon nyo lang po ilagay, no? Yung sinabi ko sa inyo na lagyan nyo ng marking yung pinakadulo kung saan siya nakatapat para hindi kayo mahirapang i-align. Yan. Ako kasi kabisado ko na yan, kaya kahit na hindi ko nalagyan, nahasa na po ng panahon. Okay, basta dito. Okay. Good. Good. Okay. Then, itong sunod na secondary cover. Okay, yan. Okay. Tingnan nyo kung may dumi, oh. Linisin nyo muna, oh. Okay. Tapos ito, linisin natin ng acrylic cleaner. Pag may mga ganitong pack na, medyo konting lang, oh. Medyo dapat magang lang yung kamay nyo. Kasi masyado na siyang brittle. Baka gumapang yung niya, yung biyak. Banayad lang yung nyo, yung paglilinis. Yan. Huwag nyo masyadong kadiinan. Matatanggal naman po yung kanyang alikabok eh. Kaya yung dumi. Basta meron lang po siyang acrylic cleaner. Yan. Huwag kayong maglalagay ng dito, ng alcohol. Kasi yung alcohol masyadong magaspang. Nagagasgas yung salamin. Yan. Okay na po ito. So ilalagay ko muna po dito sa taas kasi pag inilagay po yan sa sasakyan, magka-calibrate po yan. So ngayon, ito po, bukas kasi nasa Nuvali, Laguna ako, doon ako magre-repair. No, ngayon, itong gauge nito, isasalpa ko doon sa sasakyan nung gagawan ko para makita po ng customer natin na okay na. Then isi-send ko na lang po sa kanya separately yung video na okay na po itong gauge. To make sure lang po na at least makita niya po in actual doon sa mismong sasakyan ko ikinabit. Pero 100% okay na po ito. So maraming salamat po Sir Edwin Escopite, so sa inyong tiwala at mga taga Sorsogon, thank you rin po. So muli, yung pong aking telephone number, address at kung saan ako nagsiservice, nandun po sa bawat vlog ng video ko. So paki-check nyo na lang po doon sa description. So muli, maraming salamat.
Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you.